Alam niyo po, ito ay pananakot lang din po ito. May statement ni Ombudsman Boyeng Rimulya sa mga nagkikriticize sa gobyerno, criticize sa kanya. Tapos mga Duterte diehard supporters agad ang pinupuntaryan niya na nagpapakalat ng mga maling impormasyon na di umano siya ay na hospital. Alam niyo po, pag ikaw ay public servant, open ka dapat sa mga kritiko mo eh. Kasi parte yan ng buhay mo, pinasok mo yung pagiging public servant, so natural merong magkikriticize sa inyo at magpupunaho sa inyo. Mantakin mo pinag-atunan mo pa ito ng pansin na nagpa-imbestiga na talaga siya. So ibig sabihin, gumastos na po ang gobyerno, ang taong bayan ng pera para imbestigahan lamang kung sino po yung nagpapakalat ng mga maling impormasyon na di umano'y nakaratay na po siya sa ospital. Mantakin mo imbis ang kanyang imbestigahan ay yung mga mastermind sa flood control, inuna pa niya yung sarili niya. Wala kaming pakialam, Ombudsman Boyeng, sa sarili mo. Ang pakialam namin, gampanan mo yung trabaho mo bilang isang ombudsman, tanod bayan na nagbabantay sa kaban ng bayan. Na para bang pag umasta si Ombudsman Boyeng Rimulya, siya pa rin yung Department of Justice Secretary. Mantakin mo, inutos daw niya sa National Bureau of Investigation na imbestigahan yung mga nagpapakalat ng maling impormasyon na siya ay na-ospital. Anak ng kagwang sa panahon ni former President Duterte. Kahit hanggang ngayon, nakailang bisis po, pinatay si Tatay Digong sa social media. Pinaimbestigahan ba ho ito ni Tatay Digong? Na kung sino ang nagpapakalat ng mga maling impormasyon? Kahit si Pastor Apollo Sikibuloy, pinatay din sa social media. Pinaimbestigahan po ba ito? Kahit si Vice President Inday Sara, pari-pariho po ang Duterte ay biktima rin po ng maling impormasyon. Itong si Boyeng, napisilang kunti ng mga basher, mangyak-ngyak niya, iyakin masyado, onion skin, para bang hindi siya public servant. Puta, tanggapin nyo na lang ho na meron talagang anti at merong pro. May uuyon sa inyo, meron din pong hindi uuyon sa inyo kasi hindi lahat ng maraming Pilipino ay nagkagusto sa inyong pamumuno sa ating bansa. Natural, meron ding babatiko sa iyo, lalo na itong si Boyeng Rimulya. Mukha pa lang alam mo yun yung tao ba? Pag makita mo na yung mukha, mabubuisit ka na, para bang birahin mo na agad eh. Hindi pa nagsasalta, parang binggahan mo na eh. Ito yung mga Rimulya, ito yung mga mukha nila. Natural, iyan po yung damdamin namin. That's part of freedom of expression at freedom of speech. Pinupuna ka. Pero yung pagka-ospital mo, putangin na, hindi ka naman pala na ospital, hindi ka naman pala nangingisay, okay na ho yun, goods na yun. At least nakita namin na ikaw ay buhay pa at hindi ka na biktima ng wish ni Cara David na sana mamatay ng makurakot, pero wag lang magpakampante, Ombudsman Boyeng Rimulya. Baka, malay natin, di ba? Iyan, matalim yung dila ni Cara David. Baka ho, ikaw po talaga yung susunod kay Kung Akop. Hayaan mo na, maglaro na lang kayo doon ng golf. Lilinawin natin, partner, to kasi tayo yung pinagbintangan ni Ombudsman Boyeng na nagpapakalat daw ng maling impormasyon. Ako sa akin, sa channel ko, sa totoo lang, sa mainstream media ko po ito na laman. Sa mainstream media ko po kinuha yung source at content ko na di umano'y si Boyeng na ospital. Bakit ba itong mga mainstream media, tayo yung pinagbuntungan ng sisi na tayo ang nagpapakalat ng maling impormasyon na si Boyeng ay na-hospital? Di ba kayo mga mainstream media, except sa SME9, Net25, sila po yung nagpapakalat na di umano si Boyeng ay na-hospital? Bakit ba parang na-sit up tayo dito eh? Tayo rin naman mga didis, di ba partner, di ba? Tayo naman mga didis ay kinukontent natin kasi si Boyeng, ang daming galit dyan. Pambihira naman hindi lang naman tayo yung galit dyan. Halos buong Pilipinas galit dyan kay Boyeng Kaya kinukontent natin na di umano'y si Boyeng na hospital, nagtrending. Sa inyo yata, nagtrending. Sa akin din nagtrending. Ang ano ko doon, sinasabi ko na, buhay pa ba si Boyeng? Si Boyeng na ba yung susunod sa wish ni Cara David? Kasi nga partner, pag ang politiko ngayon namamatay, ay binabas. Kaya nga dapat kumapit ka, Boyeng, wag ka muna. Wag muna kasi ito yung pinakamalaking problema ngayon ng mga politiko, lalo na yung meron din yata na medyo mahina na ang kalagayan Nandun sa Pampanga ba yon si Kong Hong, partner, anong Kong Hong?
Sambales pa na. Nangangayat na eh. Kaya kumapit po kayo kasi pag namatay kayo, masasama kayo sa listahan na sa wis ni Cara David na mamatay na mga kurakot, kaya wag kayong mamatay, mabuhay pa kayo. Partner, linawin natin na hindi po tayo nagdadasal na si Ombudsman Boyeng Remulla mamatay na. Wala tayong pagdadasal na ganon. Ang dasal natin kapit lang kasi nga hindi ka pwedeng mamatay, Ombudsman Boyeng. Gusto pa namin makulong yung mga kurakot, no, mga mastermind. Ipakulong mo, Ombudsman Boyeng, lahat ang mga yan. Si Martin Romualdez, si Saldico, si Sandro Marcos, Lisa Marcos, pati amo mo, Ombudsman Boyeng, ipakulong mo. Kailangan po namin yan kasi galit na talaga ang taong bayan ngayon dahil hanggang ngayon ang mastermind hindi pa rin nakakasuhan at hindi pa rin po nakukulong. Kaya kumapit ka, Ombudsman Boyeng. Hindi po kami nagdadasal na mamatay ka at lalong hindi po kami nagpapakalat ng fake news na ikaw ay nakaratay na sa ospital kasi maraming matutuwa pag nangyari yan. Matutuwa yung supporters ni General Bantag, mga taga Baguio, mga igurot. Di ba ho? Wag naman gano'n. Ang mga eme. Matutuwa yung mga supporters ni Arnie Tivis. Nako, diyari tayo dyan. Matutuwa yung mga supporters ni Pastor Apollo Sikibuloy. Nako, wag ka muna. Maraming magpalitson, baka pista yan. Lalo nang matutuwa yung mga taga Davao, mga Duterte diehard supporters. Wag mo na kumapit ka, baka magpalitson ng baka sila dun sa Davao, pati buhaya, partner.